Hello mga kailong! Ito yung kailong nagsasabing good morning, good morning, good morning! At sana nasa mabuti kayong kalagayan at sa more blessing sa inyo, hindi yung bagyo ang pupunta sa atin mga kailong. Kawawa mga nandyan sa ating bayang Pilipinas dahil sa sunod-sunod na bagyo. Malahay ko kayo lahat mga kailong. Ito si kailong magpupunan. Good morning and good morning. Happy Monday sa inyo lahat mga kailong. Kailong daw. Kasi salamin siya. Lagot ko din ang ating tanong mga kailong. Ang klase ng ganyan at magandang tignan yung salamin. At magandang tignan ang mga laman. Isang babalikan, isang papalikan.
ang luhat sa ating pag-ibig. Sos, apakainit mga kailong. Ang init, ang init. Balik natin, tapon natin tong. Bali, may lagayan kami dito mga kailong. Ang init oh. Ang init talaga. Sa Pilipinas, abot naman ng bagyo. Kawawa naman mga natamaan ng bagyo dyan sa Pilipinas. Diyos mio. Yung langka mga kailong, wala pa siyang bunga. At yung mga kalamansi ko mga kailong, ang dami na oh. See? Marami mga kalamansi mga kailong oh. Oh, ang dami bunga oh. Ang dami nakikinabang dito mga kailong. Pag may tinanim, may paghati-hatian. Yan. Oh, ang dami dyan sa dosa. Oh. Inaangat-ngat ko ito mga kailong. Sus. Katindi. Yung mga kangkong ko mga kailong, dami oh. Kangkong na tinanim-tanim ko lang na yan, na ano na. At ang aking papaya, malayo-layo pa sa tinula mga kailong. Alam mo, nasa Pilipinas lang mga kailong. Ang aking langka, ayan. Yung mga iba pinamigay ko na. At least alam ko kung sino ang kumuha pag binigay. Minsan kasi kinukuha lang, hindi nagsasabi. Napakainit mga kailong. Init, ang init. Mga pagkain binigay na yung may binigay ni Mas Indonesia. Pagkain na walang bayad. Bench players sila na hindi naman nagagamit ay tatanggalin na talaga dito sa kanilang lineup at talagang lalakas na yun. Pero mga balita na lumalabas ngayon na ito raw Terrafir Magkip ay gustong bilhin ng Strong Group Athletic. Pamilya na kayo dito sa Strong Group Athletic. Ito yung kukunan at pinaglaruan ng mga iba't ibang mga NBA imports katulad nito mga Tuskasyon at Waltawan. Pati na rin Kain mga kailong. Walang halian. Ang nagre-represent dito sa mabasa katulad nila si Peravena, Kevin Siambrao at yung iba pa. Itong Strong Group Athletic ay pambalita ngayon, mukhang gustong maglaro dito sa PBA at gustong magtayo ng sariling team. At baka ang bilhin nila ay itong Terrafir team. Hindi pa natin natitiyak kung itong makakatotoo pero wala naman siguro ahad lang kung sasana itong Strong Group dahil wala naman silang pa-competition dahon ng PBA teams. kamote. At kamote. natin budget para sa ito.
meron naman silang budget para magtayo sa sarili nilang kupunan. Ang tanong na lamang ay kung Ano ba mga kailong? SMC na ibenta itong firma. Alam naman natin na nakikinabang sila dyan. Kaya ito ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng mga insiders kung matutuloy na. Kung sakasakali na itong firma chip ay mabenta, marami siyempre mga kampong matutuwa dyan. Dahil sa tingin nila itong firma matagal na dapat na ibenta sa PBA dahil hindi naman ito seryoso sa paglalaro at pagkakaroon ng tsansa na manalo ng kampiyonato at nandyan lamang para tulungan itong SMC. Para bang itong backwater at pagpapakapir na ganyan din ang ginagawa. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali. Mas maraming tao na may gusto na mas maraming team sa PBA kaysa yung bibilin. Dahil mananatili pa rin na ganito ang numero ng mga kupunan. Pero kung maaalis na yung firma, siguro pwede na yan. Magiging acceptable for the moment as long as yung Manghang. ay talagang willing na Si AJ sa mga kailong. parang ganyan naman itong Storm Group Athletic. Sa ngayon naman, ang Sanay na ako sa balita mga natin hang. pagdating dito sa Magnolia Chicken Templados, mukhang Meron. determinado sila Ay, na lamansi. ito muna si Ricardo Ratcliffe ang kanilang maging import at hindi sila magpapalit for now. Sa ngayon kasi itong Magnolia Chicken Templados ay isa sa mga teams na tinitignan ng marami kung magpapalit ng import dahil nakita na natin ang nangyari dito sa NLEX Road Warriors, pinalitan nito si Ed Davis dahil hindi nila masyadong naging impressive. Siguro dala na rin ang edad nito. Ngayon marami nga nagsasabi na ito si Ricardo Ratcliffe na 35 years old na. Baka ganyan din ang mangyari. Pero so far wala pang ganyan negative feedback dito sa Magnolia Chicken Templados. So siguro kontento sila dito sa nakikita nila kay Ricardo Ratcliffe. Sa ngayon kasi mag-uumpisa na itong program ng staff, itong commission ng staff brother at siguro medyo mahirap na Ulang ka pa, ulang ka. import ngayon. Nakikita nga natin itong NLEX Road Warriors 10 days na lang wala pang import dahil na pinalitan nito si Ed Davis. So yan din siguro itong Magnolia kung papalitan nila si Ricardo Ratcliffe. Abangan na lang natin kung ano magiging performance nito. Siyempre, magiging sukatan dyan ay yung dating laro ni Ratcliffe dito sa PBA kung saan naging dominant pa lang siya. Although hindi yan nadala sa kampinato ang Magnolia. Ngayon, alam natin na malalaki at mga bata pa yung mag-import na maglalaro dito. At yan ngayon ang pinag-aaralan mabuti. Siyempre, hindi lang ng Magnolia sa coaching staff at players, kundi maski na yung management nila. Dahil ang alam nga natin, ang naging problema ng Magnolia ng governor staff, ay nagpalit sila ng import, umabot ng 4 at hindi ito nagustuhan ng management. So, abangan na lang natin kung anong mangyayari dito kay Ricardo Ratcliffe kung ito ay magtatagal dito sa PBA o kung siya ay agad-agad na papalitan ng Magnolia Chicken Templados at kukuha sila ng panibagong import na magagamit dito sa Sarap ng Commissioner Staff. Shout out kay Tito. Joseph Pineda, Archie Bruno at Marina family, Julian Alago ng Celino Barnes family, Dos Caliray, Espejo, at Rosada family, Dalmasio de Guzman, si Capitino Dobusi, Michael D., Dexter Tomer, pinabati din natin si Ireneo Salita, Edwin Carmona Jr., Malyari Mascareñas, Anthony Alon family, Andrew, pati na rin si Michael D., Alicia Garcia, Nasanay na ako sa pagkain ng Indonesia. Andrea Alexis Garcia. Since 2007, kasama ko na ang mga Indonesia. Bye-bye. Ay, yung pagkain nila, sasanay na ako. Kahit yung pagkain natin, na ano din sila sa atin, kumakain din sila. At nakita natin na nalimitahan nila yung opensa ni Justin Brownlee. Sinayaan nila si RJ Aparientos na pumukol na lumiscore ng napakaraming puntos, pero napigilan nila ang ibang players ng Ginebra. Credit dito sa depensa ni Ara Pogoy, dito kay Justin Brownlee. At marami nga ang nagtatanong ngayon kung ito po si Justin Brownlee ay maglalaro pa para dito sa Barangay Ginebra sa Commissioner Staff. Nagsalita na si Coach Timco na sinabi niya na si Justin Brownlee lang ang makakasagot dyan kung maglalaro pa siya o hindi. Dahil sa ngayon, alam natin na itong Barangay Ginebra, siyempre, pinoprocess pa niya yung nangyari. Pero sabi ni Coach Timco, wala doon silang backup plan ngayon dahil ang gusto nila talaga si Brownlee pa rin sa Commissioner Staff. Pero ang tanong ay maglalaro pa si Brownlee. Marami nakapansin na nag-iba na yung laro ni Brownlee. Parang yung kay Allen Durham na napansin yung karamihan na medyo bumaba ng performance. At dito sa finals nakita natin
na parang hindi na ito yung Justin Brownlee na nakagawian natin at palaging nakikita dito sa Governors Cup. Si Utog na si Justin Brownlee at Asig. Lebra dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya dahil dito marami rin nasabi na baka ito na yung tinatawag na changing of the guard o passing of the torch. Baka nagsimula na pagkatapos ng napakatagal na panahon na dinomina ni Justin Brownlee itong Governors Cup, baka ngayon naman ito na si Ronde Hollis Jefferson naman ang papalit sa kanya. Kaya yan ang aabangan natin ngayon dito sa Barangay Ginebra. Kung ito bang si Justin Brownlee ay papalitan na nila at kung magkakaroon na sila ng bagong report para sa darating na commissioner staff na malapit na mag-umpisa actually. Kaya yan nga isa pang inaalala nitong Barangay Ginebra sa ngayon dito sa team nila. Bumaba na nga ba ang laro nito si Justin Brownlee? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil parang naging mga yung laro niya dito sa final kontra TNT. Siyempre credit din sa depensa ng TNT Tropang Liga. Pero marami nagsasabi na baka ito si Justin Brownlee sa edad niya 36 ay nakita natin na hindi na katulad ng dati, hindi na kasing exclusive. So mga kailong, At yan na mangyayari na mananalo itong TNT. ayan mga kailong, dito ko na tapusin ng aking live. Thank you sa pagtsatsaga nyo sa aking mga kailong long. Good morning, good morning. Happy lunchtime and God bless! Ito yung kailong nagsabing long live! Long live! God bless po sa inyong lahat. Good morning, si Haji. Si Haji. Yan. Bye-bye mga kailong. See you next time. Bye.